So now naman, dadako tayo sa ating isang segment which is Kapeligro question. So ito may mga magtatanong lang and mag-a-ask ng advice sa inyo. Financially, most ng mga tinatanong. Okay, sige. Okay. Sa amin pa talaga yan. Charot. Kaya nga eh. Kay Alice pa. talaga yung particular. So, Diba? Baka Shaz, ikaw pa ang matuto dito. Ano ba naman? Makinig ka na lang. Parang Hayaan ako mo na dapat siya. yung magtanong. Okay, Okay. so first question ay from Zaylee G. Hi Kapeligros, may jowa po kasi ako tapos kailangan ng dad niya ng pera para maisalba ang business nila. Ang problema, yung possible na gamitin is yung ipon naming dalawa as a couple. Gusto ko tumulong pero syempre iniisip ko rin yung future at pinaghirapan naming savings. If kayo nasa situation ko, tutulong ba kayo kaagad? Hanggang saan dapat ang support kapag jowa pa lang, especially during Petsa de Peligro? Parang ang Ikaw na hirap. to. Parang Ang hirap niya. ate. Ako kasi makapamilya ako. Oo, Sabi ko, sige, makapamilya. bigay mo na yan. Oo. Baka Ako ganun din. Ganun din naman. Kumbaga, kung family, bigay mo. Pero, lagi mong itatak sa isip mo that you only give what you can afford to lose. So, kung kaya mo na talagang i-let go yung pera na yun, alam mo sa sarili mo, kahit inipon nyo yun, ay kayang-kaya mo siyang ipunin ulit o mababalik mo siya, go mo Go lang. Pero kung meron kayo syempre priorities, syempre hindi rin naman masamang unahin ng sarili. Diba? Totoo. Yun na nga lang. You can just give what you can afford to lose. Oh. Si Shaz kaya, kahit medyo alam namin ang isasagot mo, ano kaya ang sagot mo dito? Ako, sabi, Bigyan na 5,000! Mag-loan tayo! Bigay mo sa tatay mo! Enroll lahat! hindi. Session. Ganun. Give Ibibigay love. ko. Bigay Ibibigay mo. ko kung ako. Kasi ako naman, sa perspective ko, kung ako sa kanya, alam ko nakikitain ko din yung pera na yun eh. Ako kasi ganun yung mindset ko, kaya sobra ako magastos. Oo, yun nga. Kaya nga. Which is, yun ang nangyayari. Thank you, Lord. At saka yung gastos mo sa ibang tao eh. Hindi kayong magastos parang sa sarili. luho. Yun po. Okay. Noted. Noted, be. Okay, So, sige. kumbaga ang take nyo is give lang. Give. Kasi ang Or hirap give family. what you can afford. Oo. Pero realistically speaking, ang hirap din nun, ate. Pinaghirapan yung couple. Oo, pinaghirapan niyo So, for yun your eh. future, yun eh. Kaya nga sabi ko, if you can afford to lose yung inipon nyo na yun. Ibigay mo. At Give saka it kung award. worth it naman. At saka kung ibabalik. Charot. Hindi nga bigay Oo. daw. Basta if you can afford to lose it, go give it. Anyway, dito naman tayo kay Cyril Padilla 09. Hi, Kapeligros. Okay naman yung earning ko ngayon pero yung partner ko, building pa lang siya ng career niya. Minsan ako yung mas gumagastos sa dates, travels, at future plans namin. Ate, kayo ba nag-send din? Okay lang naman sa akin ngayon kasi alam kong nagsusumikap siya. Pero minsan, naisip ko rin hanggang kailan ba dapat ako yung nagbubuhat financially? Normal lang ba yung ganitong setup habang umaangat pa lang yung isa? At paano nyo pinag-uusapan na sa couple yung pressure tungkol sa pera at sa future? Ay, medyo Sakto to sa inyo, mga Mima. timely yan. Sino unang sasagot? Ikaw na. Ako muna, wala. Kami na lang. Ako, kasi sa akin, hindi ako mapagtiis kasi may dati ako relationship na buhat ko talaga din lahat eh. Siguro yung advantage natin, yung generation natin, alam natin na hindi tayo pwedeng buhayin ng pagmamahal lang. Diba? Practical tayo mag-isip. Hindi ako pwedeng magstay sa'yo kasi sabi mo, mahal mo ko. Kailangan mong gumalaw. Kapag nakikita mo naman na ang partner mo ay gumagawa ng paraan para mag-earn para sa inyong dalawa, worth it samahan yun. Worth it buhatin yun. Kasi hindi mo naman pwedeng hilingin sa kanya agad na dahil nagsistart pa siya ngayon, dapat successful ka na. Walang ganun. Wala namang success na nagagawa overnight. So, kung kita mo naman sa partner mo na working naman siya at talagang hard worker talaga siya, samahan mo siya. Kasi, bakit hindi mo siya sasamahan? Hindi pwedeng kasama ka lang sa mga saya at sa mga success ninyo. Dapat kasama mo din siya dun sa pagbibuild pa lang niya. Pero, may limit. Halimbawa, nakikita mo, nagtatrabaho nga ganyan, pero may bisyo. 80% ng sahod na pupunta sa bisyo or 50% ng sahod na pupunta sa bisyo. Okay, Parang walang pinupuntahan. Wala, hindi makapag-ambag sa kuryente pero nakakabili ng pambisyo. Ay, parang may patutsyada ka na naman. Yes. Parang may May patutsada na naman siya sa ex ko. Yes. Ate, may Lubog kingsing na lubog lahat. na. Pero may limit pa din. Hindi mo Gusto ko pwedeng ibigay lahat. Hindi mo rin pwedeng. You need to check yung situation. Kung hardworking siya, samahan mo siya. Kasi hindi yan magiging successful kung wala yung kasama eh.
kami ni Ali, hindi kami successful bago kami nag-start. Pero sinamahan namin ang isa't isa. Ngayon medyo successful. Medyo pa lang. Hindi pa sobra. Kasi napipiligro days pa din kami. Oy, pero yung kinang, ilang karat yan? 3. Powerful. Ayun. Anyway, ako may ma-share lang ako, no, yung ex ko. Ito, walang drama. Walang patutsada. Walang drama. Kasi nung ex ko, bago ako maging content creator, naging jowa ko na siya. Tapos, sa aming dalawa, siya yung ma-business. Kumbaga siya yung mas mapera. Let's say, mas mapera. Naaano ko, parang nagigilty ako. Kasi ako talagang paycheck to paycheck lang ako. Sabi ko, what can I put to the table, di ba? So, bumabawi ako sa ibang pamamaraan. Kumbaga parang sa financial go. Pero, nung nag-live-in kami nun, talagang todo, talaga ako sa kanya. Asikaso talaga ako. Todo plancha ako, todo luto ako. Alam mo yung bumabawi ako sa ibang pamamaraan. Kasi sa relationship, hindi lang naman financial. Kumbaga, it's just one of the aspects Yes, of the relationship. There's literally a lot more. Kumbaga, so doon ako bumabawi. Just nung kahit pa paano nakakita-kita na ako, talagang todo bawi talaga ako sa kanya. Kasi sabi ko, hindi ka nag-give up sa akin nun. Kaya Ngayon, ngayon, wala na kami. wow, very inspiring na. Inspire. Ay, nag-break. Na-inspire ka lahat. Gagayahin ka na ng mga viewers, listeners. So, ang take-away nila. Break dahil sa pera. So, anong take-away nila? Wag nang gastusan, mag-break din naman pala. Kahit pala di mag-iba, may break din pala. Hindi, kumbaga, ang takeaway ko naman doon is, kung kung ako yung nag-hard work pa lang ngayon, try niyang bumawi sa ibang pamamaraan, sa ibang aspect. Tama. Kasi kaya naman yun. Kaya naman. Overall naman, mararamdaman mo kung nag-e-effort din. At balance yung effort na binibigay niyo sa Totoo. relationship. Parang at the end of the day, yung buong picture, siya yung nakakakita kung worth it pa ba. Tigil niyo na yan. Yan pala yung advice. Sila in love pa, Yes, ang nailaw. Tsaka sa love naman, hindi naman always 50%. 50-50. Oo. May 80-20, minsan 90-10. Importante, basta ang importante, pareho kayong may ambag, kahit gano'ng kalaki, gano'ng kali. Last question sa ating kapeligro. Uy, ayoko pa. Gusto ko parang quiz bito. Marami O sige, Oo. hingi pa kami on. Hello, ChatGPT. Ito from Joy Sarnillo. Hello, Chaka, and hello po sa Shark. Tama ba, Shark? Ang layo na po ng narating Shark namin. Support ko yan, mga mi. Question lang po, nakakatuwa po, nakitang-kita namin sa mga contents nyo na ang layo na ng narating nyo and deserve. Ang question ko po ay, kapag po ba sikat and earning na ng bongga, di ba maiiwasan na mag-level up sa expenses and all? And how do you find the balance? Thank you so much, mga Ang ganda ng kapeligro. question. Oo, ang ganda. Kasi ang tendency mo talaga, pag kumita ka ng malaki, yung sabi nga ni Chino, you spend over your needs. Yeah. Kaya, ikaw, sagutin mo yan kasi diyan ka magaling. Inintrohan mo lang pala. Parang baga. Kasi dati, May pa-intro lang pa. kasi dati, nakita ko yung backstory lang. Nakita ko yung bills to pay ko. Every month kasi meron akong bills to pay. Nakalagay doon yung mandatories, tsaka yung mga savings, ganyan. Investments. Dati, ang kailangan ko lang goal na marating na income per month is 26,000. Hirap pa ako noon kasi ang sweldo ng teacher noon ay 21,000 lang. Teacher 1. Magpapa-helmet ka pa. Diba? Noong time na yon. Tapos ngayon, nitong nakita ko na yan, kumikita na ako. Ang goal ko ng kailangang i-reach per month is 250,000. So, Grabe yung the tanong. answer, Diba? diba? The answer is yes. Pag nag-earn ka na at na-expose ka sa ibang tao, lalo na binibuild mo yung market mo, tumataas din talaga yung cost of living mo. Which is sa akin, hindi ko sinasabi na dapat ganun yung gawin nyo. Kasi ako, kaya naman lumaki ng 250k yun, daming investments yun para yun sa future. Pero yun, ingat ka din sa pagbabalance pa rin ng expenses. Kasi ako, wala akong karapatan na sabihin na magtipid ka, ito lang gawin mo. Kasi kahit ako, hindi ko ina-apply sa sarili ko Ako naman, yun nga, kasi parang feeling ko sa content creator kasi applicable na tumaas yung yung pag-spend mo. Kasi kailangan mo mag-invest sa sarili mo. Kasi kami content creators, ang binibenta namin sarili namin. Di ba, kukunin kami ng brands, kung nakikita niya na parang hindi ka Dugyot nag-e-effort ka. na ayusin yung sarili mo, Totoo, na bumili makakamilog ng... na basahan. Di ba? Di ba? Di ba? Kung nabibili ka ng magandang damit, paano malalaman ng brand na magaling kang magdala ng damit kung hindi ka bibili ng magandang damit at pakita sa kanila na kaya mo magdala ng ganong damit, di ba?
Yun nga lang. Pero kailangan mo rin talaga syempre maging mindful. Kasi kahit na malaki ang kinikita namin ngayon, hindi naman to forever. Kaya kami may Totoo. investment, May kaya kami may savings. Para at that time na wag naman sana knock on wood, dumating yung time na wala na hindi na ganun pinapanood, hindi kami parang back to zero. Oo. Na hindi maging totoo yung content ko na nandaily mo sa Pero may terminal. Pero terminal, nabitbit ko talaga. Ay, bago ko makakuha ng terminal Actually, sa kapag AdWords? Yes. Oo. Yung may, Ate, patapos na tayo ha. yung QR. So yung Yung wala akong barya, wala akong Pero may terminal Pero lang. may terminal lang. Tapos siya Pakitap pa yung na lang. matapa. Sa'yo ba talaga yung terminal Hindi, na yun? hinirap ko lang sa namin. restaurant. Uy, huwag kang magpaka-Petsa de Pedigo sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan. May funny highlights, seryosong tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms. Pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.